nakalaan, sabing ganon, sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan. Doon nakalaan sila sa pagtatamo ng kaligtasan. Dahil nga, ang patotoo, merong espiritu nandoon. Yun yung patotoo ng Panginoon, ng isang iglesia, tama yung nilalakaran. May binibigay siyang Espiritu Santo o anghel na pumapatnubay sa isang iglesia. Yun ang katotohanan nun. Hindi po alam ng iba yon. Pero tayo, bukas tayo, naiintindihan po natin yung bagay na ito. Ngayon, sabi ron, na namatay dahil sa atin, sabi nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na namatay dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Gising man, ibig sabihin, dumating man yung paarawan ng Panginoon, tayo ay buhay. O yung iba ay tulog na. Ibig sabihin tulog, namatay na. Sabi ganon, mabubuhay tayong kasama niya. Bakit? Kasi nga, ang sabi sa 11:25 ng Juan, ganito po yung pagkakasabi, may pangako yung Panginoon. Naglilingkod tayo sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. May pangako siya. Sabi sa 11:25 ng Juan, ganito yung pagkakasabi. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Merong bagamat siya'y mamatay, mabubuhay siya. Pangako ng Panginoon yun. Kaya kapag dumating yung kaarawan ng Panginoon, pagdating na ating Panginoon, yung mga namatay sa Kanya, bubuhay ng Panginoon yun. Kaya nga sabi ito, aagawin sa alapaap. Kaya napakapalad ng mga taong nangamatay sa Panginoon, na naglilingkod sa Panginoon dahil meron silang pag-asa. Kapag dumating yung araw na ang ating Panginoong sa Kristo ay bumalik na, babalik na, malapit na dumating yun. Kapag dumating na yun, napakapalad ng mga kapatid na nangamatay. Kaya sabi ko, tama yung pagpapahayag kanina, positibo yung kanilang, tama po yun, hindi nagdulot ng kahinaan, hindi nagdulot ng, bagamat nagkaroon ng kalungkutan, ng happy sa mga pangyayari, pero yung tibay, yung kalakasan, salamat sa Panginoon at ito po yung inyong naipakita. Maraming salamat. Kasi nga, nagningas yung espiritu na nasa inyo. Sabi rin nga sa 19, sa ating pag-aaral, sa 5:19, huwag ninyong patayin ang ningas ng espiritu. Kasi, nakinig kayo ng salita ng Diyos eh. Kapag ang, sabi ko nga noon, kapag ang isang apoy nagkulang sa gatong, mamamatay yung ningas. Diba? Kailangan, lagyan mo ng gatong yung apoy para patuloy na magningas. Kapag nakulangan ito ng panggatong, mamamatay yung ningas ng apoy. Ibig sabihin, kapag nagkulang ng salita ng Diyos, mamamatay yung ningas ng espiritu sa atin. Mamamatay yun. Kaya ang papasok doon, puro negatibo. Magiging negatibo ka sa mga pangyayari. Pero dahil nga, sabi ng ating kapatid na loloy kanina, sa pangangaral, narinig nila, hanggang si kapatid na Elmer, hanggang sa pumanaw, ay patuloy na naglingkod sa Panginoon, narinig nila yung aral. No? Imbis na kalungkutan, imbis na maging negatibo yung dating, naging positibo sila ron. Ibig sabihin, naging matibay sila sa ganung pangyayari. Kaya salamat doon at tunay na ang ganung kaisipan ay natuto sa ating Panginoon. No? Kaya nga, sana pagsikapan natin na makapanatili tayo doon sa hamon, no? Ng pagsunod sa Panginoon. Pag sumasampalataya ka, ibig sabihin, meron kang tibay na galing sa Diyos. Ano man yung dumating, meron kang panlaban. May baluti na nakalagay siya, sabi ito, baluti ng pananampalataya, kasuotan ng isang sumasampalataya. Kaya nga ang sabi sa ating pag-aaral, palakasin mo yung mahihina ang loob. Kasi bakit kailangan palakasin yung mahihina ang loob? Kasi delikado kapag mahina ang loob. Tapos sabi rito, paalalayan yung mga mahihina. Yun yung delikado. Delikado po kasi yung ganun. Kasi kapag anumang bagay na mahina ka, babagsak ka. Kailangan mo ng kalakasan. Nung lakas na galing sa Diyos. Kaya nga magpatibayan kayo sa isa't isa. Kasi
bakit kailangan magpatibay sa isa't isa? Sabi sa Hebreo 3:13, ganito pa sabi. Sabi sa huling verse ko, kasi may magsasalita pa. Ngunit kayo, sa 3:13 ng Hebreo, mangag-aralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka pag matigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Meron kasing daya ng kasalanan. Kung hindi mangagpaaralan, kung hindi magpapatibayan, hindi, baka malig mo ka doon na hindi mo alam, nadadaya ka na pala ng kasalanan. Yun yung sinasabing na dudulutan ka na ng kahinaan, nagiging mahina ka na. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng kahinaan ng loob. Kasi nadadaya ka na ng kasalanan. Nadadaya ka na nung. Kaya, napakahalaga, mag-aralan, magpatibayan sa isa't isa. Kasi kapag yung katulad ng bahagi nyo, bahagi ng bawat isa, kapag narinig mo, magpapalakas sa'yo, tama pala yung sinabi ng kapatid na ganito. O yung daya, yung tibo ng kasalanan na nasa iyo, mapapawi yun, maalis yun, makikita natin yun sa paanong paraan, sa pag-aaralan sa isa't isa. Ganun yung tulong nun. Makikita po natin yun. Puri ng Panginoon, magandang gabi sa bawat isa. Puri ng Diyos. Maraming salamat, kapatid na ako, ilan tulad natin, kapatid na Herman. Magandang gabi, unang-una sa ating Panginoon. Magandang gabi mga kapatid. Sa mga kapatid natin dyan, lalong-lalo na po sa Buyam. Magandang gabi sa inyo. Sa ating pag-aaral, napakaganda po ng ating talakayan mga kapatid sa ating pag-aaral na tinatalakay ngayon. May iba't ibang uri tayo ng pagtatalakay, pero nais kong magkaroon ng konting pagbabahagi rito sa pasimula ng ating aralin. Sabi rito, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, yung salitang sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, sino yung tinutukoy niya? Yung mga mananampalataya sa ating Panginoon, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin mga kapatid, kung bakit sinabi ni Apostol Pablo yung salita na yung mga mananampalataya daw hindi itinalaga sa galit. Bakit po? Kasi yung mga hindi mananampalataya, sila yung naghihintay ng kagalitan ng ating Panginoon. No? Kaya makikita natin, dalawang uri po yan. No? Yung iba yung kinagagalitan, no, sa hindi kinagagalitan, no. Yung Panginoon, pagka mananampalataya ka, sumusunod ka ng tama sa Panginoon, tayo daw po yung sinasabi na wala doon sa pagkagalit ng Panginoon. Tapos yung may galit na tinatagli ang Panginoon, gaya na nabanggit ko kanina, doon sa mga hindi mananampalataya. Ano po yung kadahilanan? Bakit nagtataglay ang Diyos ng galit doon sa mga hindi mananampalataya? Kung ating pong babasahin, isa sa mga kadahilanan kung bakit ang Diyos ay nagtataglay ng galit doon sa mga taong masasama. Ito po kasi yung binabanggit dito. Sa aklat po kasi ng Roma, sa chapter 2 ng Roma, ganito ang pagkakasulat. Chapter 2 verse 8. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima, no? Yung bang hindi nagsisitalima o hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapotan. Doon daw po sa mga taong gumagawa ng kalikuan, doon daw pumapaloob yung salitang galit ng ating Panginoon. Doon yun sa mga taong nagtataglay ng ganitong pag-uugali. Pagka pinag-usapan natin yung salitang kalikuan, ano-ano ba yung mga pumapaloob doon? Kasi yung kalikuan, maraming mga bagay na pumapaloob dito. No? Ano ba? Basahin ko. Sabi rito sa ating pag-aaral, sabi rito sa chapter 2 naman, sabi rito, sa chapter 2 ng unang Thessalonica, verse 15, ito ng pagkakasulat, sabi rito, hanggang 16.
Sabi rito, na nagsisipatay sa Panginoong Yesus at gayon din sa mga propeta at kami ay kanilang pinalayas. Ang binabanggit dito, kung itataas natin sa 13:14, na may binabanggit doon si Apostol Pablo. Pero binasa ko na yung 15, sabi rito, at kami ay kanilang pinalayas at di nangagbigay lugod sa Diyos. At laban sa lahat ng mga tao na pinagbabawalan kaming makipag-usap sa mga hintil upang mangaligtas ang mga ito, upang kanilang paramihang lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanila ang kagalitan hanggang sa katapusan. Doon daw sa mga taong gumagawa ng kasalanan, no, ito ay nalalaan doon sa sinasabing kagalitan ng ating Panginoon. Ito ay hanggang sa katapusan. Kaya makikita natin, no, mga kapatid, paano ba magpakita ng galit ang ating Panginoon? Ngayon na nakikita natin yan sa pamagitan ng yung malalakas na bagyo, yung madalas na pagsabog ng mga bulkan, ng mga pamamaraan yan ng pagpapakita ng galit ng ating Panginoon. Pero sa darating na panahon na pag kanya talagang ibubuhos yung kanyang mga galit, no, o yung kanyang kagalitan, wala talagang laman makaliligtas. Maliban doon sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya yung ginagawa natin mga kapatid, no, bagamat nasa ganitong tayong sitwasyon, ang nakakatuwa kasi dito, nagkakaroon tayo ng pag-aaralan ng kanyang mga salita. At yung kanyang mga salita, ito yung nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Para saan? Para tayo ay magpatuloy ng pagsunod sa ating Panginoon. No? Kung mamamalas natin mga kapatid, nalalapit yung panahon na muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Nandiyan na yung mga tanda na binabanggit sa chapter 24 ng Mateo, at mayroon pa pong mga darating na hindi kayang pigilan, no, ng tao. Lalo-lalo na pagka yung mga saluptaan dumating, kahit na anong gawin ng mga tao, hindi na mapipigilan pagka ang Diyos na ang nagbugso ng kanyang galit. No? Kaya sa ating mga sumusunod, tayo lang po ay magpatuloy ng pagsunod sa Panginoon dahil tayo rin po ang makikinabang nito. Magandang gabi mga kapatid, purihin ang Panginoon. Salamat sa kanila. Salamat po, purihin ng Diyos sa inyo lahat. Magandang gabi po. Atin pong pinasalamatan ng Panginoon sa muling tayo'y nagkasama-sama. Ganito. Purihin ng Panginoon. Parang nabanggit niyo ang ating kapatid na Nicola, no, sa Taytay. Salamat, no, sa pagkakataong ito na muli nakasama natin ang ating mga kapatid sa Taytay. Siyempre, si kapatid na Agnes, kapatid na Annalyn, si kapatid na Jojo, no? Salamat. Nandiyan din si Maymay. Purihin ng Diyos. Si kapatid na Lelet, salamat. Kaaliwan to, kalakasan na aming nakita ka. Siyempre, si Regnon, kapatid na Regnon, kapatid na Luloy. Salamat, napakaganda ng mga pagpapahayag sa gabing ito. Makita natin talagang napakalaking bagay yung ganitong pagtitipon. Yung tama sa ating pag-aaral, mag-aralan kayo sa isa't isa. Mga patibayan. Paano magpapatibay yung ganito? Ganitong sama-samang pagtitipon ito. Dito mamamalas yung pagpapatibay at pagkakaroon ng pagiging isang matatag na pananampalataya. Kaya maunawaan nyo, no, kung bakit sinabi sa atin ng Espiritu Santo na sa ganitong pagkakataon nang dumating itong pandemyang ito. Sabi gano'n, sa bahay-bahay, magkaroon kayo ng pagtitipon, magkaroon kayo ng pag-aaral,
ang mga salita ng Panginoon. No? Doon pa lang mamamalas mo kung ano ang magiging bunga ng isinagawa nating pagpupulong. Bagamat dumating yung pandemya, hanggang sa kasalukuyan ay nagagampanan pa rin natin. Para doon sa ikasusulong natin, para sa patuloy na maningas yung ating pananampalataya. Kaya nga, inihanda na tayo sa mangyayari. At ito'y napatunayan natin sa ating mga kapatid dyan sa Justin Bay at sa Salinas. Na nakita natin hindi dahil doon sa ganung ginawa sa atin ng Panginoon. Kita nyo yung pananampalataya. Laging sabi ng ating kapatid na positibo. Kung paanong ganun din ang nasa saloobin ng mga apostol sa atin, sabi ganun, kung mananatiling matatag ang inyong pananampalataya, kung mananatiling matibay ang inyong pananampalataya, para silang nabubuhay. Buhay siya sa atin. Kaya nga binabanggit yung mga Kristiyano, kayo yung mga sulat na nababasa ng sanlibutan. Dahil yan sa ginawa sa atin ng Panginoon. At sabi nga doon sa isang talata, nang babasa po ako doon sa, bago tayo magsimula, ay tuloy-tuloy na to, sa Roma, kasi yung salita ng Panginoon, sabi nga doon sa 16, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Sa Roma chapter 1 verse 6, kasi yung ebanghelyo siyang kapangyarihan ng Diyos sa ipinapakita doon sa ikaliligtas. Kaka-espiritu nung sinasabi doon sa 1.5 na nabanggit din ng kapatid doon sa unang Thessalonica, di ba? Hindi lang sa salita, kundi sa kapangyarihan din naman. Ganyan po yung ebanghelyo. Kaya nga yung ebanghelyo, siya ang makapagliligtas sa atin. Kung tatalima tayo doon o susunod doon sa ebanghelyo. Kung mananatili tayo at hindi natin to binigyan ng walang kabuluhan, kundi pinahalagaan natin, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Doon sa galit ng Diyos, mawawala sa atin yan. Kundi tayo'y tagapagmana nga. Inaring ganap nga tayo ng Panginoon, tinawag tayong mga anak ng Diyos, tagapagmana. Magmula ng mapakinggan natin yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo. Na binabanggit, yung ebanghelyong walang daya. Ang isa sa ginawa sa atin ng ebanghelyo, katulad din nung nangyari at nagawa doon sa mga kapatid nating taga Thessalonica. Basahin po natin, babasa lang ako isang talata sa Thessalonica. Sa chapter 1 din. Kanya, kaya nakakaalito sa atin Kasi tumutugma din sa ating kalagayan. Thessalonica, babasa po ako. Dito ako sa unang Thessalonica chapter 1 verse 8 at 9. Tignan niya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, sapagkat, sabi nga lang sa 9, sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung papaanong nangakapasok kami sa inyo at kung papaanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Naging alipin din pala sila ng mga Diyos-Diyosan ng panahon iyon. Nung hindi pa nila napapakinggan yung salita ng Diyos, naging alipin sila ng mga Diyos-Diyosan din. At kaya nga nang mula ng marinig nila yung salita ng Ebanghelyo na makapagliligtas, sabi rito, ay nangaglingkod sila sa Diyos na buhay at tunay. Ayan dahil, yung malaking nagawa ng Ebanghelyo. Kasi nga, sa Thessalonica, bahagi ng grace sila ng maraming mga Diyos-Diyosan yun At isa yun sa nagpalaya sa kanila, yung Ebanghelyo. Mula sa pagkakalipin ng Diyos-Diyosan, sabi rito, sila'y naglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Yun po yung isa sa
nagawa ng ebanghelyo ito sa mga kapatid natin sa Thessalonica. Kaya nga sa ating pag-aaral, hindi talaga tayo itinalaga sa galit ng Panginoon, kundi sa pagkatamo ng kaligtasan. Ito'y dahil doon sa ebanghelyo. Dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At naging katwiran natin ito. Kasi nga, kung natatandaan niyo ang ating pag-aaral, ang Diyos ay may galit araw-araw. Sabi nga nun no? Na kung titignan natin yung kautusan, sabi nga nun, ang lahat ng nagkasala sabi nga nun ang kabayaran ay kamatayan. Kung titignan ng Panginoon yun, kung yung galit ang pairalin, ako di tayo magtatamo ng kaligtasan, kundi galit. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung binanggit kanina, naging pampalubag loob ang ating Panginoong Jesucristo. No, na siyang ating sinampalatayan, kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sana may hatol na tayo. Pero dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang daming daladala ng ebanghelyo nito ni Kristo. Pakipagkasundo, kapayapaan, pag-asa. No, yun yung kaloob na biyayang ito, daladala ng ebanghelyo nito. Kaya nga, ang sabi sa atin, sa ating pag-aaral, sa 11, dahil dito, kayo yung mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng ating ginagawa. Ito na. Ito yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Bawat isa sa atin na nagkakaroon ng pagpapatibay sa isa't isa. Nagiging matibay yung ating pag-asa. Puro positibo kasi yung dating niya. Ang salita ng Diyos talaga, positibo siya. Kung paano binanggit ng ating Panginoon sa Kristo, gawin niyo alagad yung mga bansa. Kung titignan natin, ang tagal-tagal na noon ando pa yung ating Panginoon na siyang nangyayari ngayon. Nangyayari, lumalago. Ibig sabihin, positibo yung nangyayari sa ating kapanahunan. No? Doon sa mga sumampalataya, positibo talaga siya. Wala siyang negatibo. Ang nagkakaroon lang ng negatibo kapag nagkakaroon tayo ng mga bagay na kahinaan. Nagiging negatibo siya pag nagkakaroon tayo ng mga bagay na kahinaan o pagtingin sa mga minsan nangyayari ito sa isang leader. Nakakaya nga sabi dito kasi yung ating pag-aaral lagi din sa mga namumuno andun yung pag-aaral natin. Katulad dun sa balikan natin, unang Pedro, di ba yung ating pag-aaral? Tingnan niyo Unang Pedro, balikan natin. Kanya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Yun ang isa dapat din sa mga namumuno. Na nakitaan natin sa mga apostol, no? Talagang hindi sila napipilitan ng pagiging isang tinawag ng Panginoon o isang sabi nating namumuno. Hindi sa pilitan. Hindi yung dahil sa ito'y isang tungkulin o responsibilidad lang nila. Hindi ito para obligasyon nila. Kundi sa pagnanais na yung isang kaluluwa magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, hindi nila mahal yung kanila, hindi minamahal yung mga sarili. Sabi ni Apostol Pablo, para magampanan lang yun. Yung mga tungkulin na inaatas sa kanila. Handa silang ipagbalong kanilang buhay. Kasi, iba't iba kasi. Meron namang, ang sabi doon sa 1, no, yung pagiging isang mabuting pastor o namumuno, no, kapag pinangungunahan niya yung mga tupa, nangunguna siya. No? Hindi siya nahuli, nasa likuran, kundi nangunguna. Tapos, kapag may dumarating na lobo, no, pinagtatanggulan yung mga tupa, handa niyang ibuwis yung kanyang buhay.
Pero sa iba hindi. Sa pagpapaliwanag doon, kapag ikaw ay upahan, no, na pastor, ay iiwan mo yung tupa, pangangalatin mo siya. Pero yung isang tunay na pastor, hindi. Kaya nga handa niyang ibuwis yung kanyang buhay doon sa chapter 10 ng 1. Kung ganyan yung pangyari, katulad nung nangyari sa ating Apostol Pablo, ang sabi niya, ganito po yung isang namumuno kasi, dapat siya meron siyang meron siyang tapang. May tapang na ipahayag yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit na maraming mga hadlang o maraming mga mag-uusig, kailangan ipahayag mo yung salita. Kasi kung wala kang tapang, walang mangyayari doon sa Ebanghelyo. Doon lang mabubusalan na sa iyo. Pero katulad ng mga apostol, sabi rin sa 1 Thessalonica muli, sabi rin sa chapter 2, kaya nga, nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagpasok sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan, kundi palibas ay nagsipagbata kami ng una at inalipusta. Nagbata, inalipusta siya yung mga apostol Gaya ng inyong nalalaman sa Pilipos, ay nagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Kita nyo, sa dami na nagliligalig sa Kanya, pero hindi sila, hindi sila sumuko Kundi nagpatuloy at naging inspirasyon nila yung pag-uusig na yun upang mahayag sa mga taga-Thessalonica yung Ebanghelyo ng Diyos hanggang sa ating panahon. Pero kung naging duwag sila, kasi nung panahon yun, pinag-uusig yung mga Kristiyano At una-una nga si Apostol Pablo nga binabahay-bahay yung mga Kristiyano. Yung iba pinatay, yung iba dinala sa bilangguan. Katulad nung nangyari sa mga apostol na si Juan at saka si Pedro Doon sa chapter 4 ng Gawa, tingnan niyo basahin natin. Kaya kailangan sabi natin may tapang talaga. So yung ganung sitwasyon Pero chapter 4 ng Gawa. Babasa na ako doon sa chapter 4 verse 17. Sabi ganon, sabi ng mga usig, yung mga nasa matataas na nasa katungkulan ng panahon yon, mga saserdote, mga matatanda, mga Saduseo, mga sekta rin to. Sabi, gayon may, upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Sabi ganon ng mga namumuno nung panahon yon, nasa kapangyarihan Nabuhat ngayon, wag na silang magsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. Pinagbawalan yung mga apostol na wag nang magsalita pa sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Kasi pinangangaral nila yung Ebanghelyo nung panahon yun 18. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Binawalan talaga sila. Kasi nga, ikukulong sila binawalan sila. Pero tignan niyo yung sagot ng mga apostol. Datapot si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, iyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Kita niyo yung tapong ng mga apostol ng panahon yun. Kahit na maging sanhi iyon ng kanilang pagkabilanggo o sanhi ng kanilang kamatayan. Pero sabi nila, hindi mangyayari, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Yun yung mga nakita natin sa mga apostol ng panahon yun na punong-puno ng pag-uusig. Pero sabi sa ilang mga talata, kailanman hindi kami nanghina. Hindi sila nanghina. Kahit nagugutom, kahit pinapalo, sabi ng apostol, hindi sila nanghina. Yun yung mga tunay na mga namuno. Ayan, naghirap upang
hanggang sa ating panahon, yung ebanghelyo. Nakita natin yung ebanghelyo na pinagsikapan, pinaghirapan ng mga apostol para dumating din hanggang sa atin sa pamamagitan ng mga sulat. Dahil sa dala-dala nilang tapak. Hindi natin sinasabi na sa ating kapanahonan ngayon, salot, talagang bawal yung ganitong religious gathering Bawal pa siya, lalo na mga ECQ pa. Pero pinauna na sa atin, di ba, bahay-bahay tayong mga lingkod ng Panginoon. Pero hindi nangahulugan na hindi tayo nagpapasakop sa pamahalaan. Kasi binanggit din naman, halimbawa, meron din namang pagkakataon doon sa chapter Levitico. Tingnan natin. May nabasa ko sa Leviticus, chapter 13. Basa lang po ako 13 verse 46. Sa buong panahon siya'y karoonan ng salot. Di ba yung salot? Iugma natin yung panahon yon. Ngayon, yung salot na dumating. Yung panahon siya'y karoonan ng salot ay magiging karumal-dumal. Siya'y karumal-dumal. Siya'y tatahang bukod. O talagang binubukod talaga. Nung araw, ganun na Pag may salot, binubukod talaga. Malalagay, siya'y tatahang bukod. Sa labas ng kampamento, malalagay ang kanyang tahanan. Binubukod talaga yun. So, ibig sabihin, quarantine, katotohanan naman yun. No? Quarantine. Sabi naman doon sa Isaiah, ganito rin. Sa 26 ng Isaiah, verse 20, ikaw ay parito, bayang ko. Pumasok ka sa iyong mga silid. Isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magpublikang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. So, nagkukubli rin talaga. Kung may mga quarantine, pasakop tayo. Na ginawa naman natin na pasakop. No? Sa mga ganong mga bagay. No, hindi nangangahulugan naman na mas mataas ang otoridad ng tao o ng pamahalaan kaysa sa otoridad o kapamahalaan ng Diyos. Lagi mataas ang Diyos. Lahat, no? Pero may pagkakataon na nagpapasakop tayo. Pero kung maluwag naman, ito na yung ginagawa natin sa baybay. Maluwag naman No? May ilang, ang alam ko, 10% o 20% na yung yung gagawin ng religious. Kung walang kaparaanan, ito ang kaparaanan na ginawa sa atin ng Panginoon. Andiyan kayo No? Hindi tayo mukhaan, pero parang mukhaan na rin. Si kapatid na John, andyan Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. No, ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon. Upang yung layunin na binabanggit sa ating pag-aaral, upang tayo'y magpatibayan ng mga aralan sa pamamagitan ng ganito pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Yan po yung nagagawa ng ating pagtitipon. Sabi sa Hebreo, huwag kaligtaan yan Muli, banggitin natin sa Hebreo chapter 10. Chapter 10, 24. Tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kita niyo po yung nakakasunod tayo dun sa ganitong utos ng Panginoon. Yung pagtitipon. Napakalaga to. Napakalaga yung salita ng Diyos. Kapatid na David, balik mo muna. Pasensya na. David. Yung mga live kung maglinaw, hindi naman po ang may katanungan natin na linawin sa mga bagay-bagay natin sa kakalat. Maaari lang po na niya
Mga kapatid, ulit buong detail, kung wala po, ay naku, babalik sa ating kapatid sa dito. Okay po, salamat sa ating kapatid na David. Ano po dito sa isa pa nating karugtong na ating pag-aaral, sabi dun sa 12, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangambubuno sa inyo sa Panginoon at nangpaalaala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa magkaroon kayo ng kapayapaan. Ayan. Ito yung isa sa mga siguro nagawa naman natin to, no, sa ating mga namumuno, no, sa panahon ng ating kapatid na Kanong. Nakita natin yung kanyang sabi natin pamamahala. Nakita natin yung kapakumbabaan. Hindi ko nakita yung kataasan kay Kanone, lagi mababa to. Yung pagdamay niya, pagmamalasakit sa kawan. No, pag may pagkakataon na kapag isang kapatid na matagal niya hindi nakita, yung ating kapatid na ito, pinupuntahan ito kahit malayo eh. No, nung dinadalo talaga ng ating kapatid na Kanone, yung ating kapatid na hindi niya nakita. Isa yun sa mga bagay na ginagawa ng isang namumuno. Yung katulad pa ng isang tupa, no, sabi dun sa isang talinghaga, mayroong isang daang tupa. No, kapag nawala yung isa, hinahanap niya. No, hinahanap niya to, yung isang tupa. Iniiwan niya yung 99 at hahanapin niya yung tupa. Kapag ito'y kanyang nasumpungan, talagang galak na galak siya. Ipamamalita niya sa kanyang mga kaibigan na nasumpungan niya yung tupang ito. Ganun po yung isa sa nakita natin sa ating kapatid na Noni ng yung ganong bagay. Kaya nga isa sa nakita natin sa kanya yung pagiging isang uliran niya. Andyan yung pinapalakas niya yung mga mahihinang loob. Kasi nung sa Ezekiel, iba eh. Hindi niya pinalalakas yung mahihinang loob. Sabi sa 30 pa, babasa lang po ako para ikukumpara lang natin. Sa 34, ganito po sa Ezekiel, ganito yung pastor na nakitaan natin eh. Hindi ninyo pinalakas ang payat o inyong mang pinagaling ang may sakit o inyong mang tinalian ang may bali o inyong mang ibinalik ang iniligaw o inyong mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpunuang may kaharasan at may kahigpitan. Yung panahon yun, mas mahigpit pa yung mga pastor. Hindi nila pinalakas yung mga mahina. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor at sila'y naging pagkain ng lahat ng hayop sa parang at sila'y nangalat. Ito yung kakaiba sa pastor, no, na hindi nila pinalalakas. Pag may sakit yung isang tupa, sabi ko hindi man lang kinalinga, hindi man lang tinalian yung mga may pilay. No, masamang pastor. Ito ang ating nabasa rito. Tuloy-tuloy lang yung pa yung basa sa chapter 34 ng ano. Pero sa ating namuno, no, na ating kanon, hindi ganoon eh, no? Laging nandiyan yung pagpapaalala. Hindi ka makakasumpong ng salitang mahalad. No, sa ngayon, may mga sa kultura ng Pilipino, pag sinabihan kang tanga o gago, mahalad sa iyo eh. No? Hindi siya magpapatibay eh. Kaya nga binabagit natin lagi doon sa Korinto, no, kung may mga salitang gano'n na mahalay, bagamat sa kinaukulan to, ang sabi sa Korinto, babasa lang po tayo ano ko lang to, no?
sa 23. Unang Korinto 10:23. Now, pag-aralan din natin ito mga kapatid. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. May mga bagay na matuwid sa ating kaisipan. Kung halimbawa, may naiisip tayo, matuwid siya, pero may pagkakataon na hindi ito nararapat. No? Matuwid siya, pero hindi siya nararapat, sabi ganon. Tapos, lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Ano bang bagay na matuwid, ano? Pero may pagkakataon na hindi ito magpapatibay sa isang mananampalataya o sa kanyang kawat. No? Kaya nga pinahalagaan, lahat, sinasabi, dapat lahat ay nasa kaayusan. No? Yung ganyan mga bagay. Kaya kung meron tayong mga naisip na matuwid sa ating sarili, ay kailangan, total may mga elders tayo, pagtibayin ng mga elders. Sangguni muna tayo kung may pagpapasya. O sa ating mga elders, no? May pagpapasya tayo na matuwid sa ating pag-iisip, sangguni tayo dun sa kapwa nating elders. Ayan. Para hindi tayo magkakaroon ng anumang bagay. Laging may kaayusan. Kaya nga sa bawat pagpupulong, sabi laging magpulong ang mga elders. Para wala tayong na lagi nagkakaisa yung pag-iisip. No? Hindi yung isa iba. Kailangan nasa ayos. Kaya kung may mga bagay na matuwid na nais nating ang tawag doon, kautusan. O ganito, itinaga ka, ganito. Para mawala yun. Laging sangguni tayo sa elders para lahat ng bagay may nasa sa ayos. Yan, yung mga bagay. Ngayon naman, meron pa, ang isa sa, sabi doon, tingnan, at aming pinamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan ang mga magugulo, palakasin ng mahinang loob. Ito, alalayan mga mahina. Ito kinakailangan ng bawat isa sa atin. No? Kapag may kahinaan, sabi sa Galatia 6, sabi tayo sa 6, chapter 6 ng Galatia, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu, inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayan yung mga ginagawa ng bawat isa sa atin. Palalahanan, ayan. Sabi naman Santiago, sa Santiago chapter 5, tuloy na rin natin. Ito po, chapter 5 sa 19. Mga kapatid, 5:19 ng Santiago, mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, ay siya'y papagbaliking loob ng sinuman. Napakaganda ng salitang ito. No, kung ang kapatid, kung sinuman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, siya'y papagbaliking loob ng sinuman. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kamu, napakaganda ng salita ng Panginoon, purihin ng Diyos, na sana ito ay matutuhan at magampanan natin yung ganitong salita. Bawat isa sa atin, kahit yung hindi elders, no? Kapag tayo mismo sa ating sa ating mga kapatid, kung may nalilis sa katotohanan, ay pagbabalikin loob natin. Yan po. Salamat sa Panginoon. Loobin ng Panginoon na patuloy tayo sa ganitong pag-aaral ng mga salita. Magpatibayan, no? At magpalakasan. Ayan. Puro positibo ang dapat na makita natin. Dahil ang ginawa sa atin ng Panginoon, positibo. Yung makamit ang kaligtasan at magtamo
ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi po, puri ng Diyos na buhay.